Hello guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So this video gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising na Aquarius. So kung bago kayo, subscribe, like, and share. Medyo binago natin yung format. Kung maganda yung feedback, tutuloy natin ganito para individual readings. Remember po that readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. Kung hindi mo alam yung sun, moon, rising, sa dulo po ng video, may link tayo para pwede mo mapanood. For private readings, Spellworks, message mo lang po ako. And if you want to support our channel, para lumago, click the join or the thanks button sa baba. Aquarius, so we have here poise, deep knowing, or fun, new life, treasure island, between worlds, tapos time for a nap. And also, ang safety. Deity mo is Ceres, mother, stability, and nurture. And Vesta, sanctuary, purification, and isolate. So, yun nga, medyo kailangan, we need to get dirty. Kailangan, ito yung moment na sinasabi ng cards para sa'yo. It's time that you allow yourself to medyo lumabas sa comfort zone mo. Kasi, pag nasa comfort zone pa, syempre parang madali na yung mga bagay, mabilis na yung mga bagay-bagay para sa atin, okay na yung okay lang sila. Kahit siguro nakapikit tayo, kung alam natin yung comfort zone natin yun, andoon na, okay tayo. Parang ganito yun comfort zone. Nasa bahay ka, nag-brown out. Hindi ka takot. Kasi, ando na, may idea ka kung paano yung pasikot-sikot ng bahay. Alam mo kung nasaan yung flashlight mo o yung lighter mo para makita mo yung paligid mo. You're safe. Although madilim, safe ka. Pero yung going out of your comfort zone na sinasabi ng universe sa'yo is yung hindi mo alam kung nasan ka. Dadaling ka niya sa ibang area na sa ibang phase sa life mo na sabihin natin na it's more na parang i-challenge ka niya na yung naintindihin mo yung mga nangyayari sa paligid mo. Ito yung moment na nakakawapoy siya kasi aalamin mo magiging student ka ulit magiging trainee ka ulit, magiging panibago to para sa'yo. Pero importante siya kasi paano ka magkakaroon ng growth kung doon ka lang lagi sa madali, di ba? Parang ako, sa mga naglaro sa inyo ng RPG, especially yung Ragnarok, di ba kapag mataas na yung level mo, kung gusto mong mas mabilis kang mag-level up, doon ka sa mas mahihirap na kalaban. Made-develop kasi yung strategy mo doon, made-develop paano yung attack mo, paano yung retreat and defense mo, andoon na mahuhulma yun. Yun yung gustong ituro sa'yo ng universe. Yun yung gusto niyang i-impart sa'yo. Yes, magkakaroon talaga na feeling mo magkakaroon kayo ng moment na parang ang syunga ko naman, hindi ko gets. Lahat naman hindi natin gets sa una. Sino ba yung natuto na on the spot, boom, alam niya yung ginagawa? I mean, nung naglalaro ako ng Ragnarok, nung unang, yung sa PC pa siya, hindi ko alam. Nag-enjoy ako. Pero andoon na, since nag-enjoy ako, I allowed myself to learn. And natuto ko syempre, trial and error, andoon nagkamali ako, hindi pala dapat yan. Doon tayo tututo, in our mistakes. Don't be afraid to have mistakes, Aquarius. Huwag kang mag-alala na parang mawawaste to. Kasi, andoon na yun yung magiging source mo ng wisdom next time hindi ka na ulitin yan. And sabi nga nila, experience is the best teacher. And yun nga lang din, just to heads up, with the card of new life, since tatanggalin ka nga doon sa comfort zone mo, sabihin na lang natin na may mga usual kang routines na babaguhin ng universe. May mga mindsets ka na i-alter niya para umakma doon sa plan or sa pathway na binibigay ng universe para sa'yo. Kasi kung hindi, magkakastruggle ka. Parang ito yung rules na tinuturo sa'yo ng universe, pero ito yung mindset mo, magka-clash talaga kayo. So this is a transformation of the mind habang habang tinutulak ka ng universe palabas sa comfort zone mo.
huwag kang matakot kapag ginawa ng universe yun. That is your progress. That is the growth na binibigay sa'yo. Kasi, yun nga, di ba, pag na-pressure tayo, that's when the best of us lumalabas. Parang sa juice, di ba? Paano makukuha ba yung juice? Kailangan nung sabi natin yung orange, paano makukuha yung juice niya para mainom mo? Kailangan ma-pressure, kailangan mapiga siya. Yun yung gagawin sa'yo. Sisimulan siya this week. Yun yung ibibigay sa'yo ng universe. Now, ano pa ba yung mga lumalabas dito? So based on the Treasure Island, Between Worlds and Time for a Nap, ay dude, medyo pagodan to. Magsisimula na yung moment mo na talagang there will be times na kailangan mong gumalaw, mag-overthink ka ulit dito. Over-analyzation. But, ito yung paalasay ng universe. Huwag kang magdodwell doon sa negative aspect, ha? Yes, andoon na pwedeng sabihin ng universe na maisip mo na, ano ba to? Mga ganito yung mangyayari, blah, blah, blah. Okay lang kung magkakaroon ka ng nakikita mo yung mga negative things. Huwag ka lang magdodwell doon. Gamitin mo yon as a warning na kung sakaling mangyari yun sa'yo, may paraan, meron kang, magawa ka ng backup plan para hindi maging matindi yung impact nung nakita mong possible. Yung keyword na dito, possible, so hindi pa nangyayari. Huwag ka magdodwell doon. Now, with cards of Between Worlds, well, may iba sa inyo, magkakaroon kayo ng mga parang desire na medyo i-reach out yung mga dati nyong kakilala. Hindi ko alam kung ano ba, kung dating kakilala to, nakaaway nyo ba to, or nawala lang kayo ng communication. Kasi andoon na, you know din na kailangan pwedeng for possible either closure to, pwedeng manghihingi ng paumanhin, andoon na i-rebuild yung relationship. Kung ano man ito, kailangan mo tong gawin. Kasi, kung sabi natin kung closure to, first, kailangan mo yan para maka-move forward ka, para makagalaw ka, para makahinga ka, and magkaroon ka ng bagong vibes from the universe, di ba? Now, yun nga din, paguran nga lang tong linggong din to, kasi you need to focus on it. Medyo mamadaliin ka ng universe sa growth mo to. Now, yung deities na nag-aalaga sa'yo ngayon is si Ceres, and Mother Stability and Nurture, and si Vesta, Sanctuary Purification and Isolation. So, ganun talaga, kapag lumalabas tayo sa comfort zone, into the unknown, parang si Elsa sa Frozen 2, mag-isa tayo. So, ito yung moment na matututo ka mag-isa, yung resourcefulness mo, ilalabas ng universe to. Pero andito din yung point na a lot of you sa House of Aquarius, bibigyan kayo ng chance ng universe na magkaroon ng moment with your pwedeng biological mother nyo to or yung kinagistan yung ina. Kung it's either kailangan nyo magpatawad dito or andoon na magpasalamat. Dalawa siya andoon na bibigyan ka ng chance kasi sabi nga nila, importante din ang mother's love kasi siya yung nagtuturo, ang mother is, siya yung nag-i-impart sa atin paano gamitin natin yung intuition natin, which is yun yung gustong matutunan ng universe, gusto ng universe na matutunan mo. Now, with Vesta, andoon kasi, yung kung magpapasalamat, di ba sabi, everything give thanks, and the more tayo nagpapasalamat, the more yung abundance tumarating and forgiveness, hindi lang naman para sa kanya to para din sa'yo. Kasi if patuloy mo hinohold, kung meron kang grudge, meron ka sama ng loob sa mother figure mo, ikaw din yung matatalo. It's time to release it. It's time to be free. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, subscribe, like, and share. If you want to support our channel, click the join button or the thanks button. For private readings and spell works, message me. So Aquarius, maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you soon. From Baguio City, you have a great day. Bye for now.